Hello again, collective. Alamin natin ano-ano yung mga dapat mong malaman ngayon dito sa person na ito. Kung sino man itong person involved sa iyo or iniisip mo. Pwedeng tutugma, pwedeng hindi. Dahil hindi naman po ito personal reading. Manage nyo na lang yung mga expectations ninyo. Kunin nyo lang ano yung mga nagre-resonate. And of course, don't forget to like, share, follow, subscribe. Personal reading, mag-PM lang kayo sa aking FB page. Yung mga energies, ano yung mga dapat mong malaman about this person. I'm mindful of what I have done in the past. Okay, so pwedeng itong person na to, may guilt siya. May guilt siya sa ginawa niya sa'yo in the past. Aware siya, alam niya. Pwedeng nagmaang-maangan lang yan nung una, nagbingi-bingihan, nagmanhid-manhidan, pero alam niya. Aminado naman itong person na to kung ano man yung mga atraso niya or nagawa niya sa'yo in the past. You were the closest person to me. Yun naman pala. Ano ba nangyari sa inyo? No? Kung sinasabi niya na ikaw yung closest person sa kanya, bakit nangyari ito sa inyo? Okay? Merong nagawang wrong move itong person na to or kung sino man sa inyo para masira yung relationship nyo. So, past person na naman itong pinag-uusapan natin. Palagi na lang past yung mga nahuhugot natin. I wish I could have treated you better. Ayan. Ayun. May mga pagkakamali, pagkukulang sa itong person na to. Kaya nga tama yung sabi ko, may regret siya. Aware siya dun sa kanyang shortcomings. Hindi ko lang alam kung bakit hindi niya itinuwid yung kanyang pagkakamali. Pwedeng yung isa sa inyo, baka ayaw na, no? Hindi ko alam yung background ninyo. I keep recalling our separation over and over. So, parang sirang plaka, no? Para sa kanya, parang sirang plakang paulit-ulit yung eksena ninyo nung time na naghiwalay kayo. So, ang ibig sabihin nito, indication nito na hindi pa rin siya naka-move on kasi hanggang ngayon nagpa-flashback pa rin sa kanya. No, bumabalik-balik sa niya 'yon, sa kanyang isip yung separation ninyo. Okay, may guilt, merong not moving, parang hindi pa nakaget over. I know I've been distracting you. Okay, so pwedeng hindi ko alam ginugulo ka pa rin ba nitong person na to? So pwedeng hanggang ngayon fixated pa rin ito sa'yo. O baka ikaw talaga yung nakipag-break dito, no? Baka. Kasi parang parang siya hindi siya maka-get over doon sa separation ninyo. Kaya lang alam niya na meron din siya nagawang mali sa'yo or pagkukulang. No? Okay. So, may nagawa siyang dishonesty. Yun pala yung pagkakamali niya. Okay, so pwedeng kinukulit-kulit ka pa rin neto. Ang pagkakamali lang niya, hindi siya naging honest sa'yo. Nasira mo, na-break niya siguro yung iyong trust. You might have abandoned me. Oo nga. Sabi ko na nga ba, pwedeng dinump mo tong person na to for being dishonest. No, may nagawang kasinungalingan, kalukuhan to, at aminado naman siya. Pero yun na nga, ibig sabihin lang, hindi ka pa rin nabubura sa puso at saka isipan nitong tao na to. Kasi nire-recall niya pa paulit-ulit yung mga eksena ninyo. Okay, at saka talagang, ikaw nga daw yung closest person. Ikaw yung, kumbaga sa mga naging jowa nito, pwedeng ikaw talaga yung, kumbaga ikaw yung top 1, no?
ikaw yung top 1 doon sa mga naging jowa niya. Okay, so inabandon mo pala siya dahil nga ganyan, may nagawa siyang kasalanan sa'yo for not being truthful. Okay, so abot-abot ang pagsisisi niya. Abot-abot yung may malaking realization tong person na to na napakawalan niya yung chance niya sa'yo. Nasayang niya yung chance niya sa'yo, yung opportunity. No? And pwedeng gusto pa rin maghabol sa'yo nito. Ayan. Pwede ka pa rin nito, yun yung nakikita ko mga pwedeng next. Kasi parang gusto ka pa rin niyang i-win back eh. Gusto ko pa rin niyang i-win back. Kasi nga hindi para sa kanya, pwedeng hindi pa niya tanggap, pwedeng hindi pa tapos para sa kanya. Okay, may nakikita ko, na-feel ko na may plano pa itong pumasok uli. Mag-a-attempt siya na pumasok uli sa buhay mo. Naging sorry naman siya eh. May mga regret naman siya at aminado naman. May mga realizations naman tong person na to. Hindi siya matahimik. Hindi talaga matatahimik tong person na to hanggat hindi kayo nagkakaroon ng closure. Ayan o, 9 of Swords. Para sa kanya nga, sabi ko nga, hindi pa tapos ang lahat para sa kanya. Ewan ko lang para sa iyo, no? Hindi pa. Energy niya, hindi pa siya nag-give up until now. Hindi pa rin nag-give up ito. So persistent. Nakikita ko dito, possible nga na na papasok ulit sa buhay mo, kukulitin ka, possible. Yun yung parang nafe-feel ko mga next energies or next move nitong person na to. Kasi nga hindi pa siya totally hindi pa siya naka-move on, hindi pa tapos para sa kanya, para sa kanya itong storya ninyo hindi pa closed book, no? Kumbaga para sa kanya, gusto niya pandugtugan ng another season or series. Okay. Ikaw ang gusto niya mapangasawa. Sa nakikita ko dito sa Empress. Ikaw. Para sa kanya, ikaw yung the one. Kasi nga, you were the closest person sa kanyang puso. Yun yung sinasabi niya rito. At hindi, kumbaga, pwedeng ayaw kanya talagang i-give up. Kaya lang, sabi kasi dito, you were the one who abandoned this person. Dahil nga siguro dun sa pagkakamali niya. Okay, so meron ditong Libra or Taurus energy. Pwede ring may Gemini, Libra, Aquarius, or fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, no? So parang halos lahat ng signs nandito except for water sign. Okay, specific Libra or Taurus energy. So, single pa rin itong person na to. Naghihintay pa rin ito ng tiyempo sa'yo. Para sa kanya, hindi pa tapos ang lahat sa inyo. At wag ka na rin magtaka kung babalik siya or guguluhin niya uli yung buhay mo. Okay, so ito yung mga nakuha kong energies sa inyong collective reading. Ano yung mga dapat mong malaman sa person na ito. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, babush.